Isang masaganang bagong taon po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw niyo pong tagapakinig at taga-suporta sa inyong YouTube channel. Ang kwento pong aking ibabahagi ay nangyari taong 1990. Naganap po ito nung ako ay 11 taong gulang pa lamang. Naniniwala po ba kayo sa kakayahan ng isang albularyo? Ako po ay oo. Dahil napatunayan ko po na mas makapangyarihan pala sila kesa sa aking inaakala. Dahil malaki ang ginampanan nila sa kwentong isasalaysay ko, kung saan inatake ang baryo namin ng mga nakakakilabot na nilalang na kampon ng kadiliman. Dahil doon, nagbago ang takbo ng buhay ko. Isa lamang po akong batang makulit, masipag at walang inaatrasang trabaho. Maging ang pagtatabas ng damo sa mga taniman ng palay, mais, tubuhan at gulayan ay nasubukan ko na para lamang makatulong sa aking mga magulang. Dahil sa kahirapan, hindi na po ako nakapagtapos ng pag-aaral at grade 3 lamang po ang inabot ko. Bago ko nga po pala umpisahan ang aking kwento, ay nais ko lamang pong ipaalam sa inyo na ang mga tauhan at lugar na aking ginamit ay sinadya ko pong binago upang mapangalagaan ang kaligtasan at reputasyon ng aming lugar na totoong pinangyarihan ng aking kwento. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Kaloy. At ito ang aking kwento. Lumayas ka ba sa impakto? Lesanan mo ang katawan ni Rhoda. Patahimikin mo ang katawang lupa niya at bumalik ka na sa pinagmulan mo. Aray ko! Ang sakit! Gumaganti ka ba, ha? Gumaganti ka ba sa ginawa ko sa'yo nun? Alisin mo ang posporo sa kamay ko! Tanggalin mo! Ang sakit! Mang Kaloy, ano po nangyayari kay nanay? Bakit po siya nasasaktan? Huwag ka maingay. Huwag ka muna magsasalita, Kaloy. Pinapalayas ko lang ang masamang elemento na sumanib sa nanay mo. Matindi ang kapit ng nilalang na gumagambala sa pagtulog ng iyong ina. Ito ang dahilan kung bakit hindi na siya nakakatulog ng maayos sa gabi at kung bakit mas gusto niya kumain ng hilaw na karne kaysa sa lutong pagkain. Kaya ngayon, sige, sabihin mo, ano ang kanyang itsura ngayon? Nagbago na po ang itsura niya. Nawala na po ang pangingitim po ng paligid ng kanyang mga mata. Ganon din po ang kulay ng kanyang labi. Hindi na rin pumaputla ang kanyang muka. Ibig sabihin doon, unti-unti nang nawawala ang kapit na masamang elemento sa kanyang katawan. Hala, sige na. Alisin mo na ang nakaipit na posporo sa kanyang daliri. Pagkatapos, ipainom mo sa kanya ang gamot na ginawa ni Balong. Ano po ang kulay itim na likidong ito, Mandigong? Ang dami mo naman tanong. Gamot yan ng iyong ina. Katas siya ng pinagsamang talbos ng bayabas at guyabano at saka makabuhay. Ipainom mo yan sa kanya nang gumaling na siya. Bukas, ibalik mo siya sa akin ng ganitong oras para naman sa pagtatawas ko sa kanya. Mandigong, magaling na po ba si nanay? Hindi pa siya masyado magaling. Gagawin ko lang ang pagtatawas para sa kanyang proteksyon. Hala, sige na. Ikaw na magpainom ng katas ng gamot kay Rhoda. Alam mo naman na bulag ako. Hindi ko siya nakikita. Isa pa, mukhang abala na si Balong sa iba ko pang mga pasyente. Ang tinutukoy ng bulag na albularyo na si Mang Digong ay ang alalay niyang kuba na si Balong. Kaibigan ko siya at palagi ko siyang nakakasama sa pagtatabas ng mga damo sa iba't ibang taniman. Agad akong kumilos. Ipinainom ko kay nanay ang baso na merong katas ng gamot.
Naubos niya yon at para bang nagdahilan na medyo guminhawa ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos ay umuwi kami sa bahay. Agad na nagpahinga ang aking ina na si Aling Rona sa loob ng kanyang silid. Sakto naman nang pagbukas ng aming pintuan, pumasok ang aking ama na si Mang Ronnie. Mananabas din siya ng damo sa taniman at kagagaling lang niya sa trabaho. Naghubad dito ng salakot at isinabit yon sa likod ng pinto kasama ang kanyang dalang itak. Kumusta lang nanay mo, anak? Sabi po ni Mandigong, medyo ayos na raw po si nanay. Kailangan daw po siyang ibalik bukas. Nasaan ang nanay mo? Nagpapahinga lang po siya doon po sa loob ng kwarto niya. Ay, Diyos ko, mabuti naman kung ganun. Nag-aalala na ako sa kanya dahil hindi na siya natutulog at nagsasalita na siyang mag-isa. Kung minsan naman, kinakain niya ang hilaw na karne ng manok na dati naman ay hindi niya ginagawa. Ay, nako. Hindi na nga ako makapagtrabaho ng maayos dahil sa pag-aalala ko sa kanya. Ako nga rin po, tay eh. Nag-aalala na rin po ako kay nanay. Minsan nga po, palagi po siya nagsasalita ng kung ano-ano. Palagi niya pong sinasabing nakapasok daw po siya sa mundo ng kadiliman. Ano po kaya ang ibig sabihin nun? Ay, nako, ewan ko ba. Huwag na nga nating isipin yun. Ang mahalaga ay maayos na siya kahit papano. Makakapagtrabaho ka na ulit kasama ko. Hala, sige na. Maganda ka na lang ng pagkain at sabay-sabay tayo maghahapunan. Sige na, tatawagin ko muna ang nanay mo. Kagaya ng isang normal na pamilya, sabay-sabay kaming kumakain sa hapagkainan. Nagkwekwentuhan tungkol sa mga nangyayari sa buhay namin sa loob ng isang araw. Naging maayos ang kalagayan ng aking ina. Bumalik na ang dating sigla ng kanyang katawan. Ako naman ay ipinagpatuloy ang pagtatrabaho sa taniman ng gulay para magtabas ng mga damo. Ngunit pagkalipas ng 1 linggo, meron na naman akong napapansing kakaiba sa nanay ko. Madalas ay tulala na naman ito at hindi na naman makausap. Palagi ko siyang nakikitang may kinakausap kahit wala naman. Isang gabi, napabalikwas ako ng bangon nang sumigaw ang aking ina mula sa loob ng kanilang kwarto ni tatay. Wala noon ang aking ama dahil tinapos nito ang pagtatrabaho sa taniman at ngayon lang din ito umuwi ng gabi. Kaya naman, wala siyang kasama sa loob ng kwarto. Dali-dali akong pumasok sa loob ng silid ng aking ina at nadatnang ko siya na yakap ang kanyang unan. Lumilinga-linga pa siya sa paligid ng kwarto habang malikot ang kanyang mga mata. Nay? Nay, ano po nangyayari sa inyo, Nay? Anak, may tao sa loob ng kwarto ko. Tinatawag niya ako. Mahaba ang kanyang buhok. Ang sabi niya, nasa loob ako ng kahon na madilim. Hindi na ako makakaligtas. Sabi niya, mag-iingat daw ako. Pero Nay, wala naman pong tao dito sa loob ng kwarto niyo po eh. Nay, ano po ba nangyayari sa inyo? Anak, sigurado ko, hindi ako maaaring magkamali. Basta na kahit na anong mangyari, maging mabuti kang tao sa kapwa mo. Huwag kang magiging masama, anak. Nay, ano po ba nangyayari sa inyo, Nay? Marami ang nangyayari sa akin, anak, na hindi alam ng mga tao. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng tatay mo, anak. Piliin mo palagi ang Panginoong Diyos. May nagawa kasi akong kasalanan noon sa isang tao. Kahit sinasabi niya sa akin na nakalimutan niya na ang bagay na yun, pakiramdam ko, anak, bumalik na siya. Bumalik na siya para pagigantihan ako. Nay, wala po nag-iiganti sa inyo. Kaya wag po kayong matakot. Ano po ba nangyayari sa inyo, Nay? Bakit parang sa ginagawa niyo po parang mawawala na po kayo sa amin? Parang nagbibilin po kayo. Nay, matulog na po kayo. Babantayan ko na lang po kayo, Nay. Anak, gusto kong mangako ka
Piliin mo ang kabutihan sa puso mo. Yun ang magliligtas sa'yo. Maraming salamat sa pagiging mabuting anak para sa akin. Mahal na mahal kita. Tatandaan mo yan, anak. Isang mahigpit na yakap at punong-puno ng pagmamahal ang naramdaman ko ng gabing yon. Binalot ng takot ang puso ko dahil sa matindi kong pag-aalala para kay nanay. Para nang sasabog ang dibdib ko sa mga nakikita kong paghihirap ng aking ina at paulit-ulit niyang sinasabi na meron siyang kasalanan sa taong nanggugulo sa kanya. Maya-maya pa, biglang kumalma ang aking ina. Nagpaalam siya na matutulog na. Kinumutan ko siya, kaya napansin ko na para bang marumi ang kanyang mga paa. Bukod pa ron, may konting gasgas ang kanyang mga binti na para bang nanggaling siya sa labas ng bahay. Ngunit hindi ko yung pinansin dahil baka nakuha lamang niya yon sa pagwawala niya kanina. Pagkatapos ay binantayan ko ang aking ina sa kanyang pagtulog bago ko siya iniwan sa silid. Kinabukasan, napabalikwas ako ng bangon at naisip ko kagad ang aking ina. Gising na kaya si nanay? Sana naman ayos na siya. Ang mabuti pa kaya ipagluto ko siya ng paborito niyang pagkain bago ako magsimula sa pagtatrabaho sa bukid. Teka, nakauwi na kaya si tatay? Nang maalala ko si tatay, naisip kong dumiretso sa silid ng aking mga magulang. Nakita ko na nakasarado pa rin ang pintuan ng kwarto nila. Bigla akong kinabahan. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Hala, bakit ganito? Kakaibang katahimikan na. Gisingin ko na kaya sila. Kaya lang baka masyado ng malalim ang gabi nang makauwi si tatay. Baka mamaya mapagalitan ako kung iistorbuhin ko pa sila sa pagtulog nila. Nagtatalo ang kalooban ko noon kung bubuksan ko ba ang pinto ng silid ni na tatay at nanay o hindi. Pero habang tumatakbo ang oras, mas lalo akong hindi napapakali. Kaya naman, maingat at dahan-dahan kong binuksan ng pinto at sinilip ko ang loob ng kwarto nila. Ganun na lang ang panlalaki ng aking mga mata nang makita ang paa ng aking ina. Nakasabit siya sa bubong. May tali ang kanyang leeg. Nakadilat ang kanyang mga mata at maitim na rin ang kanyang katawan. Indikasyong ilang oras na siyang patay. Nay! 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 Nay, bakit? Bakit po kayo nagbigti, Nay? Bakit po kayo nagpakamatay? Para akong mababaliw ng mga oras na yon. Parang ako ang namatay. Habang yakap ang binti ng aking ina, ang malamig niyang katawan ang nagpanginig sa buo kong kalamnan. Pakiramdam ko ay may nakadagan na bato sa aking dibdib. Nay! Bakit niyo po ako iniwan? Nay! Kasabay ng malalakas kong sigaw, ang pagbalandra naman ng pinto sa labas ng aming bahay. Narinig ko ang boses ng aking ama. Kasunod ng yabag ng mga paa, papalapit sa kinaroroonan ko. Kaloy, anak! Kaloy, ano nangyayari? Tay! Tay, nandito po ako! Si nanay po! Tay, si nanay! Pagpasok ni tatay sa loob ng silid, bumungad sa aking paningin ang maputlang muka ng aking ama. Marami siyang kalmot ng kuko sa kanyang katawan. May tali ang kanyang ulo ng panyo at may bakas pa yun ng dugo. Sa itsura ni tatay ay para bang may umataking mabangis na nilalang sa kanya. Nagmamadaling tinanggal ni tatay ang tali na nakasabit sa bubong. Rona! Diyos ko, asawa ko! Rona, mahal ko, bakit naman? Bakit mo ginawa, Rona? Rona! Tay, ano po ba nangyari sa inyo? Bakit meron po kayong mga sugat sa katawan?
Hindi na mahalaga kung ano nangyari sa akin, anak. Ang mahalaga ngayon ay kung bakit ginawa to ng iyong ina. Diyos ko, bakit naman? Bakit ang asawa ko pa? Halos mabingi ako sa malakas na sigaw ni tatay. Habang maigpit niyang yakap si nanay, nanghihina siyang napaluhod sa sahig habang umiiyak. Isang napakasakit na eksena na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. At yun din ang naging simula ng pagbabago sa buhay namin ni tatay. Kaya pala naging maasikaso ang aking ina noon. Panayakap at bilin ng kung ano-ano. Yun pala ay magpapaalam na siya ng tuluyan sa amin ni tatay habang buhay. Pagkalipas ng 1 linggo, nailibing ng maayos si nanay. Ngunit si tatay, nagbago siya. Parang hindi na siya ang aking ama. Para bang kasama na rin ni nanay sa hukay ang sigla ng katawan ng aking ama. Panay ang singhal niya na para bang may sinisisi siya sa pagkamatay ni nanay. Tay, hindi po ba kayo magtatabas ng damo ngayon? Para pansamantala po malibang po kayo kahit papano. Hindi ko kailangan maglibang. Iwan mo muna ako mag-isa. Gusto ko mapag-isa. Tay, hindi man lang po ba kayo kakain ng almusal? Hindi po ba kayo nagugutom, Tay? Wala akong gana. Pero Tay, kagabi pa po kayo hindi kumakain Baka kayo naman po magkasakit. Sige na po Tay, kumain po muna kayo. Nag-aalala na po ako sa inyo Sinabi ng ayokong kumain Kung gusto mong kumain, kumain ka. Huwag mo akong isama. Gusto ko mapag-isa. Itinulak ako ng aking ama palabas ng kanyang silid, sabay sarado ng kanyang pintuan. Ilang araw na rin siyang ganon, hindi makausap, hindi kumakain, at kapag gabi, naririnig ko siyang umiiyak. Para na akong hindi makahinga ng mga sandaling yon. Pati trabaho ni tatay, pinabayaan na rin niya. Kaya ako na rin ang humalili sa kanyang trabaho. Naiiyak na kinuha ko ang salakot at isinukbit ko ang itak sa aking bewang. Tumutulo ang aking luha habang naglalakad ako papunta sa taniman ng gulayan at tahimik na nagtabas ng mga damo. Kasama ko si Balong, na hirap sa pagdadakot ng mga damo na pinagtatawa na naman ni Tirso at ng mga kasama niya. Katrabaho ko sila. Madalas nilang pinagtatawanan ang kuba, pero mas pinili kong manahimik. Hoy, Balong! Alisin mo na nga ang bukol mo sa likod. Nakakairitang tignan Hindi umimik si Balong. Sa halip, diretso siyang naglakad pauwi sa bahay nila ni Mang Digong. Saktong pagdating namin sa bahay ni Mang Digong, nagsalita ulit si Tirso. Hoy, Balong! Hindi ba albularyo amo mo? Bakit hindi mo ipagamot sa kanya ang bukol mo sa likod, ha? Tirso, ano ba yan? Ginugulo mo na naman ba si Balong? Talaga bang hindi ka na magbabago? Hoy, ikaw na bulag ka. Huwag kang makialam sa akin, ha? Alam mo, tataka ako sa inyo dahil bulag ka. Tapos, ang alalay mo, kuba. Bakit hindi na lang kaya mga sarili nyo muna ang gamutin nyo? Para naman, marami ang maniwala sa inyo. Tumawa rin ang iba nitong mga kasama. Inasar nila ng inasar si Balong. Maging ang albularyong si Mang Digong ay hindi rin nila pinaligtas. Mga damuhong batang ito, Wala na kayong galang sa may mga kapansanan. Magpasalamat na nga lang kayo. Wala kayo sa kalagayan ni Balong. Hindi kayo bulag na kagaya ko. Baka walang respeto. Hoy bulag, kung kami nasa kalagayan nyo, nako, panigurado, magpapakamatay na lang ako. Ayokong maging inutil na kagaya nyo. Dahil hindi ko matiis ang panlalait ng mga ito sa manggagamot, sumabat na ako sa kanilang usapan. Kaya sa akin naman nabaling ang atensyon ni Tirso at ng mga kasama niya. Sobra naman kayo kung mga panlait ng tao.
Akala niyo naman mga perpekto kayo. Hindi ba't mas pinagpapala pa nga ang taong may kapansanan kesa sa mga kagaya nyo na kompleto nga ang katawan ngunit ang ugali at pagkatao naman daig pa ang mga inutil. Ano? Anong sabi mo, Kaloy? O kita mo na, hindi ka naman bingi kasi may tenga ka, pero nagbibingi-bingihan ka. Kahit narinig mo naman ng malinaw ang sinabi ko, umaasta kang walang naririnig at pinapaulit mo sa akin ang mga sinabi ko. Abat ang kupal na to ah. Gusto ba't tamaan ha? Tamaan? Bakit? Ikaw ba? Tinamaan ka ba sa mga sinabi ko? Alam mo, ikaw nakupal ka. Nakakatawa ka rin, no? Ipinagtatanggol mo ang taong gumamot sa nanay mo. Pero hindi naman niya napagaling si Aling Rona, di ba? Kaya ayun, nagpakabatay. Tapos kakampihan mo pa? Kung sa aking ina nangyari ang bagay na yun, nako, sisilaban ko talaga ang bahay ng peking albularyo na yan. Huwag mong madamay-damay dito ang pangalan ng nanay ko. Wala siyang kinalaman dito. At bakit? Papalag ka ba? Masakit ba maalala ang ginawa ng nanay mo? Ang sabi pa naman, kapag nagpapakamatay daw ang isang tao, hindi raw siya napupunta sa langit. Pabalik-balik raw siya sa lupa. Ang tanong, saan kaya siya pupunta? Tumigil ka na, Tirso! Tumigil ka na! Tama na yan! Huwag nyo nang idamay sa kalokohan nyo ang tao matagal lang nananahimik. Mga lintik na mga batang ito. Ano kaya kung isumbong ko kayo sa mga magulang nyo, ha? Eh di magsumbong ka. Sinong tinakot mo? Hindi ka na nga makatayo dyan sa upuan mo dahil bulag ka pagkatapos magsusumbong ka pa. Isa pa, malayo ang bahay namin dito. Baka hindi mo alam. Buang na matandang ito. Abat, bastos ka talaga. Ewan ko sa'yo. Nakakasura ka. Nakakawalang ganong makipag-usap sa inyo. Makaalis na nga dito. Mabuti pa nga umalis ka na. Dahil ang mga kagaya ninyo salot ay di dapat nagtatagal sa isang lugar. Nakakahawa kasi yan. Sos! Walang epek yan. Hindi ako tinatablan ng masasakit na salita. O ikaw, Kaloy. Hindi pa tayo tapos, tandaan mo to. Simula ngayon, hindi na kita tatantanan. Hindi ako natatakot sa'yo, Tirso. Itinuro pa ng dalawang daliri ni Tirso ang sarili niyang mga mata. Saka idinuro niya sa amin ang kanyang daliri. Nang tuluyan ng makaalis sa harap namin si Tirso, saka naman ako lumapit kay Mang Digong. Pasensya na po kayo sa nangyari, Mang Digong. Sos, wala yon. Sanay na ako sa panlalait ng mga tao. Sanay na ako na masama ang tingin nila sa akin. Pero gumagawa pa rin ako ng kabutihan para sa kanila. Kaya tama lang ang ginawa mo. Hindi ka lumaban. Pabayaan mo mga ganong klase ng mga tao. Naniniwala akong darating ang kanilang karma. Hindi ko po iniisip ang karma, Mang Digong. Umaasa na lang po ako na sana magbago na po sila. Sige po, Mang Digong. Kailangan ko na pong umuwi. Mag-iingat ka. Lalong-lalo na kay Tirso. Sa ginawa mo kanina, hindi ka niya tatantanan. Baka sirain ka pa sa trabaho mo. Huwag po kayong mag-alala, Mang Digong. Naniniwala po kung hindi po ako pababayaan ng Diyos. Pagkatapos ng hapon na yon, ay umuwi na ako sa bahay para magpahinga. Mabilis na lumipas ang araw. Ilang beses na rin akong ginugulo ni Tirso. Magmula nang magkasagutan kami sa tapat ng bahay ni Mang Digong. Madalas na rin niya akong pinagtitripan. Kagaya ngayon, sinugod niya ako. Galit na galit dahil akala niya siniraan ko siya sa aming amo na si Mang Poldo at isang malakas na suntok ang tumama sa aking muka. Ano? Lumaban ka! Traidor ka eh! Tama na! Nasasaktan ako, Tirso! Alagang masasaktan ka, Gunggong. Hayop ka! Hindi ka lumaban ng patas. Siniraan mo pa ako sa amo natin. Sige, lumabang ka. Tayo magtabas ang dalawa. Damputin mo ang itak mo. Hindi ako lalaban sa'yo, Tirso. Dahil wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Ayaw mo pang umamin, ha? Wag! Baka tamaan mo ako ng itak, Tirso. Hindi ako nagbibiro. Hindi na damo ang tatabasin ko ngayon. Kundi tao na. Isang tao na may matabing na dila. Bakit mo ba ako pinagbibintangan?
Dahil ikaw lang naman ang galit sa akin eh. Kaya makikita mo ngayon ang hinahanap mo. Sa paglinga ko ng aking paningin sa paligid, nakita ko si Balong na nagtatago sa likod ng puno. Kaya nalaman ko na ito ang maaaring nanira kay Tirso. Sinikap ko na lang na iwasan ang pag-atake ni Tirso. Hindi ako gumanti, hindi rin ako lumaban, at nang hindi makatama ng taga si Tirso sa akin, itinapon niya ang kanyang itak at sinuntok niya ako. Nilukso niya ako kaya hindi ako nakapalag. Bumagsak kami sa palayan at doon na niya ginawa sa akin ang pambubugbog. Walang umawat. Pinabayaan nila ako. Tumulong na rin ang mga kaibigan niya. Pinagtulungan nila akong bugbugin dahil naniniwala sila na ako nga ang dahilan ng pagkakatanggal nila sa trabaho. Tinigilan nila ako nang makita nilang pumutok na ang labi ko at dumudugo na ang ilong ko. Bago sila umalis, pinagbantaan nila ako. Naguguluhin nila ako araw-araw. Bumangon ako sa pagkakahiga ko sa palayan. Nakita kong mag-isa na lamang ako sa lugar na yon at nagbabanta pa na umulan. Pambira naman buhay to. Pagkamalas-malas naman. May problema na nga kay tatay. Problema pa sa trabaho. Tama pa ba ang ginagawa ko? Tama ang ginagawa mo. Tama na hindi ka lumaban sa kanila. Nagulat ako sa biglang paglitaw ng isang matandang lalaki mula sa aking likuran. May hawak siyang tungkod na gawa sa kahoy. Mahaba ang kulay puti at alon-alon niyang buhok. Mahaba rin ang suot niyang kulay berdeng balabal. May hudyon na parabang kakaiba ang dating sa akin. Iba ang naramdaman ko sa matandang ngayon ko lang nakita at nakausap. Sino po kayo, Tatang? Ako si Simbaro. Lolo Simbaro ang itawag mo sa akin. Bakit naman po ganyan po ang suot nyo? Hindi ba't kumukulog at kumikidlat? Mamaya lang ay paniguradong papatak na ang ulan. Kaya ganito ang suot ko. Kanina pa po ba kayo riyan? Nakita niyo po ba? Oo naman. Kitang-kita ko kung anong ginawa nila sa'yo. At hindi ka lumaban sa kanila. Kaya alam kong mabuti kang bata. Mabuti po ba yun? Palaging napapaaway. Hindi nga yata ako naging mabuting anak eh. Sa palagay ko, mabigat ang pinagdadaanan mo. Mukhang tamang-tama lang ang paglapit ko. Halika, aalalayan kitang tumayo. Napaangat ang aking muka sa nakalahad na kamay ni Lolo Simbaro. Tinanggap ko yun at inalalayan niya akong tumayo. Lumapit kami sa kubo at nagtabi sa pag-upo. Nakatanaw ang matanda sa malawak na palayan. Heto, gamutin mo sugat mo nang hindi mo masyadong maramdaman ang sakit. Salamat po, Tatang. Binuksan ko ang maliit na bote. Isang langis yun at inilagay ko sa mga sugat ko. Saka ko ibinalik sa matanda. Tatang, ano po bang dahilan at nakikipag-usap po kayo sa akin? Para balaan ka. Balaan po saan? Sa nalalapit na pag-uukom ng mapagiganting kampo ng kadiliman. Ang lahat ng mga nangyayari ay may dahilan at kailangang paghandaan. Ang mga namamatay na parang baliw, mga taong nagpapakamatay, lahat sila hindi nagkataon lang, hindi sinadya, kundi tawag ng isang sumpa na uubos sa mga tao sa baryong ito. Ano po? Nakakakilabot naman po ang mga pinagsasasabi niyo, Lolo Simbaro. Lahat ng mga nakikita mo, nangyayari sa mga tao, ay hindi isang sakit na dapat baliwalain, kundi isang palatandaan na nalalapit na pagbangon ng mga aswang. Ano po? Aswang? Lolo Simbaro naman, akala ko pa naman po matino kayo. Yung pala, kagaya rin po kayo ng mga baliw.
Huwag kang basta-basta tumatawa. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Sumama ka sa akin. May ipapakita ko sa'yo. Saan naman po tayo pupunta? Malapit na pong dumilim eh. Kailangan ko na pong umuwi sa bahay. Magtiwala ka sa akin. Hindi ko alam kung anong meron sa matanda at sumama ako sa kanya papunta sa gitna ng kagubatan. Saglit kaming tumigil sa paglalakad habang nakatingin siya sa makapal na bahagi ng kakahuyan. Ano pong ginagawa natin dito, Lolo Simbaro? Ipapakita ko sa'yo na totoo ang sinasabi ko tungkol sa mga aswang. Pero ang mangyayari sa'yo ngayon ay isang pagsubok bago magkaroon ng isang kakaibang sandata. Isang mahiwagang itak na gawa sa makamandag na gagamba ang ipapakuha ko sa'yo bilang isang utos ng matandang nangangailangan ng tulong mo. Lolo Simbaro naman eh. Pinagluloloko niyo po ba ako? Hindi kita niloloko, Kaloy. Ito ang kapalaran mo. Ikaw ang napili kong tulungan. Sa ganung paraan, matutulungan mo rin ako. Dahil sa pagiging busilak at mabuti ng puso mo, umaasa ako na sa ikasandaang bata na sinubukan ko, ay ikaw na ang papasa. Nanlaki ang aking mga mata nang marinig ko ang sinabi ni Lolo Simbaro. Gamit ang itak, talunin mo ang tagapagbantay para kilalanin ka ng sandata. Tiyak na magugustuhan mo yun dahil magagamit mo rin yun sa pagtatabas ng mga damo. Hala, sige na. Pumasok ka na sa kakahuyan. Para bang may malakas na puwersang nagtulak sa akin para maging sunod-sunuran ako sa utos ng matanda. Maigpit kong hinawakan ang aking itak. Nang humakbang ako pasulong papasok sa kakahuyan, habang ang tibok ng aking puso ay pabilis ng pabilis. Pinakiramdaman ko ang aking paligid. Muli akong lumingon sa gawi ng nakatayong ermitanyo. Tumango siya sa akin. Pagbalik ng aking paningin sa unahan ng daan, ay gano'n na lamang ang panlalaki ng aking mga mata nang makita ang isang gagamba, kulay itim, na halos kasing taas ko. Diyos ko! Anong klaseng nilalang ito? Lolo Simbaro! Anong klaseng nilalang ito nasa harapan ko? Sa aking paglingon, sa kinatatayuan ni Lolo Simbaro, wala na ito roon, kaya mas lalong binalot ng takot ang aking dibdib. Pambihira naman oh! Ano bang pumasok sa isip ko? At naniwala ako sa matandang yon. Mas lalo akong naging alerto sa galaw ng nilalang na dahan-dahang lumalapit papunta sa akin. Inatake ako nito ng pagtusok ng kanyang galamay. Nakaiwas ako sa unang pag-atake niya. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Sa sobrang lakas ng kanyang galamay, halos bumaon na yun sa lupa. Paano pa kaya kung sa katawan ko tumama ang dulo ng kanyang galamay? Hindi ako maaaring mahuli ng halimaw na to. Lalaban ako, kahit na anong mangyari. At tumanda talaga sa akin ang matandang yon kapag nakaligtas ako dito. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Pumosisyon ako. Itinutok ko ang aking sandata sa nilalang. Lumikha ito ng tunog na para bang sumisitsit. At mula sa sanga ng mga puno ay nakita ko ang maliliit na gagamba na gumagapang papalapit sa aking kinatatayuan. Hindi nila ako pwedeng masugatan. Kilala ko ang mga gagamba na to. Isa silang makamandag na gagamba na kapag tumusok sa aking katawan ay bubula agad ang aking bibig at mapaparalisa ang aking katawan. Sa muli kong pagsulyap sa kinaroroonan ng mga gagamba, biglang lumukso sila sa ere at hindi ako nagdalawang isip. Iwinasiwas ko ang aking itak. Tinamaan ko sila sa katawan. Bumagsak sila sa damuhan. Nagkalat ang kulay puti nilang dugo sa lupa. Maya-maya pa ay hinarap ko naman ang pinakamalaking gagamba. Umatake siya sa akin ng kagat. Ngunit lumuda ko. Kaya naiwasan ko ang galamay niya kasunod ng pagtusok ko ng itak sa ilalim ng kanyang tiyan. Nagkakakawag ito.
at galit na gumanti sa akin ng tusok. Habang nasa ilalim niya ako, bawat pag-iwas ko ay tumatama ang dulo ng kanyang galamay sa lupa. Kaya naman, nang makahanap ako ng pagkakataon, ubod lakas kong ibinaon sa kanyang dibdib ang talim ng aking itak. Bumagsak ang hayop sa aking tiyan. Dumagan sa akin ang lahat ng kanyang bigat at halos masuka ko sa baho ng amoy ng kanyang dugo. Kaya mabilis akong bumangon at tumayo. Nang muli kong tignan ang likod ng gagamba, napakunot ang noo ko nang makita ko ang isang uri ng itak na nakasabit sa kanyang galamay. Kinuha ko yon at hinugot ko sa kaluban, saka pinagmasdan kong mabuti ang talim. Diyos ko, ano ba to? Ano bang klaseng kababalagan to? Ito na ba yun? Ito na ba ang sinasabi ni Lolo Simbaro na nakapasa ako sa kanyang pagsubok? Oo, tama ka. Nakapasa ka sa iyong pagsubok. Siya ang dahilan kung bakit marami ang nabigong kunin ng itak. Lahat ng sumubok sa itak na yan ay nagpatalo sa takot. Pero ikaw, matapang kang humarap sa kanila. Hindi po ako natutuwa sa ipinagawa niyo po sa akin, Lolo Simbaro. Pwede na po ako mamatay kanina. Ngunit nakaligtas ka naman, hindi ba? Alam mo bang marami ang buhay na ililigtas ng sandata na yan? Kung gano'n, nasaan ang sinasabi niyong aswang kanina? Niloko niyo ako. Hindi po to aswang, kundi isang halimaw. Maghintay ka lang. Hindi mo magugustuhan ang kanilang itsura. Ang hindi ko po nagugustuhan ay ang ginawa niyo. Pambira. Akala ko talaga katapusan ko na kanina. Huwag ka nang magalit, Kaloy. Nagtagumpay ka naman, hindi ba? Sige na. Makakauwi ka na. Tama na ang sama ng loob. Masaya ko na nakuha mo ang itak na gawa sa mutya ng makamandag na gagamba. Ikaw na ang bahala sa sandatang yan ngayon. Kailangan ko nang umalis. Isa pa, masyado nang malalim ang gabi. Saka ko lang naalala ang tungkol sa aking ama. Tiyak na mapapagalitan niya ako dahil inabutan na ako ng dilim sa daan. Yung pa naman ang kabilin-bilinan sa akin ni tatay, ang huwag magpapagabi sa labas ng bahay. Kaya naman, mabilis akong tumakbo. Iniwan ko na si Lolo Simbaro at sa aking pagtataka, mabilis akong nakarating sa bahay. Hala, paano nangyari yun? Paano kaagad ako nakarating dito sa bahay ng ganong kabilis? Tapos ang pakiramdam ko normal lang ang lahat. Hindi man lang ako nakaramdam ng pagod. Nawala ang pagkakangiti ko sa labi nang makita ko ang maraming tao sa loob at labas ng aming bahay. Teka, ano nangyayari? Ba't maraming tao? May nangyari kaya kay tatay? Naku, wag naman sana. Dala ng labis kong pag-aalala, malayo pa lang ay nagsisisigaw na ako ng malakas. Tay! Tay, ano po nangyari sa inyo, Tay? Tay! Natigilan ako. Pagsapit ko sa loob ng bahay, sa akin lahat nakatingin ng mga tao, kasama ang nakaupo kong ama, habang nasa harapan niya si Tirso. Tay, ano po to? Ano po nangyari? Bakit marami pong tao? Isa pa, bakit marami pong garapon, palaspas, insenso at kamangyan sa ibabaw po ng lamesa? Ano po ba nangyayari dito, Tay? Hindi pa ba halata, Kaloy? Manggagamot pala ang tatay mo. At mas mahusay siya kumpara kay bulag na albularyo. Anong pinaplano mo, ha? Ano sinasabi mo? Wala akong plano, Kaloy. Nagpapagamot lang ako. Ano ka ba? Hoy, Kaloy. Pumasok ka na nga muna sa loob ng kwarto mo. Mamaya na lamang tayo mag-usap. Nagugulo ko sa ginagawa ko . Tsaka pwede ba? Magpalit ka muna ng damit. Ang baho mo. Saan ka ba nanggaling, ha? Sa pag-angat ni tatay ng kanyang paningin, nakita niya ang mga sugat ko sa katawan. Bumakas ang pag-aalala sa kanyang muka at madali niyang tinapos ang panggagamot kay Tirso at sa iba pang mga taong naroroon. Bigla kong kinabahan nang ngumisi ng nakakaloko si Tirso.
bago siya tuluyang umalis sa loob ng aming bahay. Maya-maya pa ay nagsipag-alisa na rin ang mga pasyente ni tatay. Nanatili naman akong nakatingin sa aking ama. Tay, ano po bang ibig sabihin nito? Ano po nangyayari? Anak, patawarin mo ko kung nagulat ka sa nadatnan mo. Pero natauhan na ako. Kailangan kong kalimutan ang nangyari kay Rona at ipagpatuloy ko na lang ang panggagamot nang hindi na maulit sa iba pa ang mga nangyari sa kanya. Tay, ipaliwanag niyo nga po ng maayos sa akin. Ano po bang nangyari? Kailan lamang po hindi ko kayo makausap. Parang wala po kayong sigla tapos ngayon, parang nagbago po kayo. Ibang-iba po ang itsura niyo, tay. Dati akong albularyo, anak. At pinagsisisiyan ko na hindi ko ginamot si Rona. Matagal akong tumalikod sa pagiging manggagamot. Simula na magsama kami ng nanay mo. Pero ngayon, wala na siya. Wala nang dahilan para hindi ako manggamot ng mga taong may sakit. Tay, huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo sa nangyari kay nanay. Kalimutan niyo na po ang ginawa ni nanay. Kalimutan niyo na po si nanay. Anak, hindi ko inaasahan na maririnig ko yan mula sa bibig mo. Hindi ko makakalimutan si Rona. Siya ang buhay ko at kahit kailan, hindi ko ititigil ang panggagamot. Sisikapin ko na wala nang magpapakamatay na tao sa baryong ito at ako mismo ang magiging albularyo rito. Tay, si Tirso, ano pong ginamot niyo sa kanya? Hindi ko maaaring ipagsabi ang sakit ng pasyente ko. Tay, wala po siyang sakit. Huwag po kayo magtiwala sa kanya. Bakit hindi ako magtitiwala sa kanya? Dahil ba sa naging away niyo kanina ni Tirso? Ipinagtapat niya sa akin ang ginawa mo sa kanya. Naniwala naman po kay Tay na may ginawa po ako sa kanya. Pinagbintangan niya po ako. Isa pa, wala po akong tiwala sa kanya, Tay. Hindi na natin to pagtatalunan, anak. Ang mabuti pa magpalit ka na ng damit mo. Tsaka, bakit ba ngayon ka lang, ha? Gabi na. Isa pa, saan ka ba talaga galing? Bakit ganyan ang itsura mo? Wala po to. Konting aksidente lang po dahil sa pagmamadali ko po sa pag-uwi ko. O hala, sige na. Magpahinga ka na. At tapusin ko lang itong ginagawa ko. Kailangan ko pang gumawa ng gamot para sa mga pasyente ko. Hindi ko talaga po kayo naiintindihan, Tay. Talaga bang kinalaban niyo pa ang trabaho ni Mang Digong? Baka makarating sa kanyang ginagawa niyo. Sugurin pa niya po kayo rito. Anak naman, nagpapatawa ka ba? Hindi na yun nakakakita. Isa pa, kanya-kanya kami ng kakayahan. Kaya wala akong pakialam sa kakayahan niya. Basta ako, nawala na ang tiwala ko sa kanya. Dahil hindi niya napagaling ang nanay mo. Bahala nga po kayo, Tay. Bahala na kayo sa gusto niyo pong gawin. Nang gabing yon ay tuluyang nagbago ang takbo ng buhay ng aking ama. Hindi na siya tumanggap ng trabaho bilang mananabas. Ako na ang pumalit sa kanyang naiwang trabaho. Gamit naman ang bago kong itak. Naging maayos naman ang panggagamot ni tatay. Marami siyang napagaling na pasyente. Kaya hindi halos ako makapaniwalang mahusay pala ang aking ama pagdating sa panggagamot. Ngunit naging palaisipan pa rin sa akin kung ano ba talaga ang tunay na dahilan at bumalik si tatay sa pagiging albularyo. Pagkalipas ng 5 araw, muli kong nakita si Lolo Simbaro. Nakaupo siya sa nakahigang puno ng talisay habang nakatanaw sa palayan. Hapon na yon at handa na sana akong umuwi sa bahay. Lolo Simbaro, ano pong ginagawa niyo rito? Kailangan mo maganda sa nalalapit na kaguluhan. Kailangan mong protektahan ang iyong ama. Ano po? Magkakaroon siya ng matinding pagsubok na susubok sa kanyang katatagan. Masasangkot ang iyong ama sa isang malaking kaguluhan na gawa ng isang kampon ng kadiliman. Lolo Simbaro, paano niyo po nasasabi ang bagay na yan? Hindi po kay Diyos para malaman po ang mangyayari pa lamang. Kung may tiwala ka sa Panginoong Diyos, kailangan mo ring magtiwala sa akin.
Ginagamit niya lang ang mga kagaya ko para magatid ng babala sa mga tao. Isa itong natatanging kakayahan na pinaniniwalaan kong ipinagkaloob ng Diyos sa akin. Palagi mong tatandaan, nagpapadala ang Diyos ng kanyang mga anghel sa lupa upang balaan ang mga tao sa nalalapit na pagsalakay ng kampon ng kadiliman. Ayoko po sanang maniwala sa mga sinasabi niyo. Pero nakasalalay po ang buhay ng aking ama. Ano po ang kailangan kong gawin, Lolo Simbaro? Magpakatatag at panatilihin ang kabutihan sa puso mo. Dahil maging ikaw ay maaharap din sa pagsubok na kailangan mong malampasan. Sige na, umuwi ka na. Kahit na anong mangyari, palagi mong piliin ang kabutihan at huwag mong huhusgan ng tao batay sa salita lang ng ibang tao. Napakunot ang aking noo nang sundan ko ng tingin ang pagtayo ni Lolo Simbaro. Naglakad siya paalis sa lugar na yon. Naiwan akong natitigilan. Pagkatapos ay nagpasya na rin akong umuwi. At sa aking paglalakad ay natanaw ko sina Tirso at ang kanyang mga kaibigan. Abala sila sa pagtingin sa taong nakahiga sa lupa, malapit sa pilapil ng palayan. Ganun na lamang ang panlalaki ng aking paningin nang makilala ko ang taong nakahiga roon. Si Mang Poldo, ang amo namin sa Tabasan, at isa ng malamig na bangkay. Sobrang ginawa sa kanya. Wakwak ang kanyang tiyan at nakabukas rin ang kanyang leeg. Dito ba naman na mabubuhay sa ganyang uri ng pagpatay? Tumigil sa pagsasalita si Tirso nang mapatingin siya sa gawi ko. Mga kasama, narito na ang anak ng mamamatay tao. Wala man lang ba kayong gagawin sa kanya? Sandali. Anong ibig sabihin nito, Tirso? Ano pa ba? Eh di ang tatay mo ang may gawa nito. Nakita ko siya, kausap niya si Mang Poldo habang nagtatalo sila. Hindi ko alam kung anong pinagtatalunan nila, pero malakas ang kutob kong siya ang pumatay kay Mang Poldo. Hindi totoo yan, nagkakamali ka. Bawiin mo ang sinabi mo. Bakit ko babawiin ang sinabi ko, ha? Seryosong usapan to. Kaya kanina, kinuyog siya ng mga tao, pero imbis na magpaliwanag, tumakas siya. Walang katotohanan ng ibinibintang mo sa aking ama. Ginagawa mo lang yan para makaganti sa akin. Hindi ako nagpatanggal sa isa trabaho. O baka naman ikaw ang totoong pumatay kay Mang Poldo at ibinibintang mo lang kay tatay. Alam kong kaya mo pumatay ng tao dahil muntik mo nang gawin sa akin yon. Sino namang maniniwala sa'yo, ha? Hindi lang ako nakakita sa nangyari kanina. Pati ang mga kaibigan ko at si Balong. Isa pa, alam mo bang nalaman na din ng mga tao na peking albularyo ang tatay mo? Tumigil ka na! Hindi peking albularyo ang tatay ko! Tumigil, ha? Alam mo ba lahat ng pasyente ng ama mo gumaling sa kanilang sakit, pero wala naman sa kanilang sarili? Tapos kinabukasan, matatagpuan silang patay. Ganito rin ang itsura kay Mang Poldo. Kaya naman, dapat lang na magtago na siya. Hayop ka, Tirso! Anong ginawa niyo sa ama ko? Wala kaming ibang ginawa sa kanya, kundi pinagbababato lang namin ng bato ang bahay nyo. Ewan ko nga kung saan siya nagpunta, pero ito lang ang masasabi ko. Kung ano ang ginawa niya kay Mang Poldo, ganyan din ang mangyayari sa ama mo. Tumigil ka, Tirso! Tumigil ka! Imbis na magkagaganyan ka dyan, hanapin mo na lang ang tatay mo at sabihin mo na magpaliwanag siya. Pero unahin mo mulang magtago, dahil baka pati ikaw, saktan na ng mga tao. Inilinga ko ang aking paningin sa paligid at nakita kong dahan-dahan silang lumalapit sa akin. Mabilis akong tumakbo. Tinako ang daan papunta sa bahay. Bigla kong naalala ang sinabi sa akin ni Lolo Simbaro. Ito na kaya ang ibig sabihin ni Lolo Simbaro? Diyos ko, kayo na po ang bahala sa tatay ko. Parang binabayo ng maso ang aking dibdib sa labis na pag-aalala. Pero bigla kong napatigil sa pagtakbo. Naalala ko ang itsura ng bangkay. Teka, hindi yung kagagawa ng isang tao.
Sigurado ako kagagawan nyo ng isang aswang. Kung ganun, nagsisimula na rin palang magasik ng lagim ang mga aswang. Dahil sa nangyari sa aking ama, bahay na lamang namin ang nadatnan ko at wala na siya. Ilang araw ko rin siyang hinanap hanggang sa kakauyan. Apektado na rin ang aking trabaho dahil wala nang gustong magpatrabaho pa sa akin. Halos lahat ng mga tao ay hinahanap nila si tatay. Kasabay ng pagkawala ng aming ama ay sunod-sunod na rin ang namamatay na mga tao sa baryo namin. Lahat yun ibinibintang nila sa aking ama. Ang iba nagpapakamatay, nawala sa katinuan at kumain ng hilaw na karne ng hayop. Kaya naman, para malinis ko ang pangalan ng aking ama, nagbantay ako sa kagubatan. Dalawa ang aking layunin. Una ay mahanap ang aking ama at pangalawa ay makakita ng aswang para patunayan na aswang ang pumatay sa mga biktima. Sa aking pagbabantay sa gubat, bigla kong nakarinig ng malakas na sigaw. Pamilyar sa akin ang boses ng isang batang lalaki. Lumayo ka! Lumayo kang halimaw ka! Mukha yatang takot na takot ka. Hindi ba't matapag ka at masama ang ugali mo? Hindi ba't kung ano-ano sinasabi mo tungkol sa akin? Nasaan? Nasaan na ang tapang mo? Lumayo ka! Lumayo ka, halimaw ka! Sino ka ba? Sa dami ng ginawan mo ng masama, hindi mo na alam kung sino ako. Humanda ka sa akin, dahil papatayin kita! Wag! Layuan mo siya! Sinasabi ko na nga ba't may aswang sa baryo namin? Ikaw ang totoong pumatay kay Mang Poldo, tama ba? Bakit? Nakita mo ba? Pagbastad mo ang gagawin ko sa batang ito! Sa bilis ng pangyayari, kinagat niya ang braso ni Tirso. Wag! Wag mo siya sasaktan! Ang sakit! Tulog! Tulungan mo ako, Kaloy! Tulungan mo ako! Mabilis akong tumakbo para iligtas si Tirso. Ngunit sinalubong ako ng suntok sa muka ng aswang. Pasadsad akong bumagsak sa damuhan at tumusok sa likod ko ang nakausling kahoy. Napangiwi ako dahil sa labis na sakit. Dahil doon, hindi agad ako nakabangon. Kitang-kita ko ang paggapang ni Tirso sa lupa. Iniwan niya ako. Tumakas siya. Napako naman ang aking paningin sa muka ng nakakatakot na nilalang. Ang lakas ng loob mong pigilan ako! Hindi mo yata nakikilala kung sino ako! Kung sino ka man, isa lang ang alam ko. Isa kang demonyo na nagtatago sa pangit mong itsura. At ang pangit na to, ang wawasak sa laman mo! Maigpit kong kinapitan ang aking itak. Saka ginamit kong pagtukod sa lupa para makatayo ako. Pinagmasdan ko ang mapupulang mga mata ng kalaban. Nagbibitak-bitak ang kanyang balat at sa kanyang naaagnas na katawan. Lumabas ang malalaking buhay na uod. Nandidiri akong tinignan ang kanyang itsura at mas lalo akong natakot sa kanya nang ilabas niya ang malasangan niyang dila na dinilaan pa ang dugong dumikit sa kanyang labi mula kay Tirso. Dahil sa ginawa mo, mas pinalala mo ang sitwasyon ng kaguluhan. May nakatakas, may magpapakayat ng balita, at kapag nangyari yun, mas mapapadali ang pagsalakay ng mga alagad ko sa baryo ninyo. Simula pa lamang ito ng lahat ng kaapihang dinanas ko noon. Kung ganun, ikaw ang tinutukoy ni Lolo Zimbaro. Biglang dumilim ang anyo ng aswang nang mabanggit ko ang pangalan ng matanda. Kaya mas lalong lumakas ang hinala ko na siya na ang pinuno ng mga aswang na maghahasik ng lagim sa baryo namin.
ang magbibigay ng paghukom. Kilala mo ang matandang yon? Hindi maaari! Napako ang kanyang paningin sa aking hawak na itak. Dahil bigla yung kumislap at gumapang sa aking braso ang liwanag. Nawala ang pananakit ng aking katawan. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Hindi na ako mahihirapang makuha ang bagay na yan. Hindi mo pa yan kayang gamitin. Hindi mo pa nasusubukang gamitin laban sa nilalang na kagaya ko. Kaya naman, sisiguraduhin ko na makukuha ko yan sa'yo. Hindi na ako pinaporma ng aking kalaban. Mabilis siyang tumakbo papunta sa akin at inatake niya ako ng isang malakas na suntok. Tumama iyon sa aking dibdib. Sa sunod niyang pagsuntok, naiwasan ko ang kanyang kamao. Gumanti ako sa kanya ng taga, ngunit tumama lang yun sa puno. Kaya naman, hindi ko naiwasan ang suntok niya. 2 beses niya akong tinamaan sa muka. Tumalsik ako sa kakawian at bumalandra ang aking katawan sa ugat ng puno. Malakidlat siyang nakalapit sa akin at sinakal niya ako sa leeg gamit ang isang kamay. Itinaas niya ang isa pa niyang kamay. Kitang-kita ko ang matutulis niyang mga kuko. Matitikman mo ang sakit. Ito ang gantimpala sa mga pakialamerong kagaya mo! Isang malakas na pagsigaw ang lumabas sa aking lalamunan. Nang ibaon niya ng gusto sa aking tiyan ang kanyang kuko. Ramdam na ramdam ko ang matinding sakit. Nagkakakawag ang aking paa na umangat sa lupa. Habang ang aking kamay ay pilit na inaalis ang kanyang pagkakasakal sa aking leeg. Kinapitan ko ang itak at ubod lakas kong itinagayon sa kanyang braso. Nabitiwan niya ako at napasigaw din siya sa labis na sakit. Hayop ka! Babalikan kita! Babalikan kita! Mabilis na tumakbo ang aswang papalayo sa akin hanggang sa maglaho na siya sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Napaluhod ako sa lupa habang habol ang aking hininga. Hindi ko inaasahan na malakas ang aswang. Mula sa likod ng puno, ang boses ng aking ama ang narinig ko. Anak ko! Diyos ko! May sugat ka, anak! Tay, tulungan niyo po ako. Oo, anak, halika! Kumapit ka sa balikat ko! Naninigas ang aking katawan. Kaya ang aking ama na ang bumuhat sa akin. Naramdaman ko na isinampa niya ako sa likod niya habang siya na ang nagdala sa aking itak. Marami akong gustong itanong sa kanya ng mga oras na yon. Ngunit tuluyan na akong nawalan ng malay. Pagkagising ko, naramdaman ko ang gamot na inilagay ng aking ama sa aking sugat sa tiyan. Tiisin mo lang ang hapdi, anak, para hindi ka mahawa ng aswang. Nagmulat ako ng aking paningin at inalalayan ako ni tatay na umupo. Pinainom niya ako ng matamis na likido, ngunit may aroma ng oregano. Saka siya nagdasal ng orasyon habang nakapikit na hinahawakan ng gamot na nakatapal sa aking sugat. Maya-maya pa ay bumuti na ang pakiramdam ko. Nakatingin lang ako sa aking ama. Naghihintay ako ng paliwanag niya sa ilang araw na pagkawala niya. Anak, ano ba kasing ginagawa mo sa gubat kanina? Munti ka nang mapatay ng aswang, ah! Alam niyo po ang tungkol sa aswang. Alam niyo na aswang ang pumatay kay Mang Poldo. Pero wala kayong ginawa para ipagtanggol ang sarili ninyo. Tapos ngayon tinatanong niyo po ako kung anong ginagawa ko sa gubat. Naghahanap po ako ng aswang para linisin po ang pangalan niyo. Bakit sa tingin mo ba ay may maniniwala? May mga peking testigo na wala namang alam, pero agad nila akong tinuro. Kaya nga po patunayan niyo na wala po kayong kasalanan, tay. Isa pa, ano naman po ang ginagawa niyo sa gubat? Naghahanap ako ng lunas sa sakit na hindi nakikita.
sa sakit na lihim na umaatake sa mga tao. Sa ganung paraan, malilinis ko ang pangalan ko, anak. Alam niyo po bang nag-aalala po ako sa inyo ng gusto? Alam ko yun, anak. Patawarin mo ko. Patawad kung pinag-alala kita. Siya nga pala, nakita kong itak mo. Hindi yan ang itak na ginagamit mo. Hindi nga po, Tay. May nagbigay lang po sa akin yan. Akala ko po ba nakita niyo po akong nakikipaglaban sa aswang kanina? Nakilala niyo po ba ang nilalang na yon? Hindi ko siya nakilala, anak. Pero sa tingin ko, mapanganib talaga siyang nilalang. Hala, sige na. Magpahinga ka na muna. Maghahanda lang ako saglit ng makakain mo. Nang tumayo ang aking ama, saka ko lang napansin na nasa loob pala kami ng kuweba. Saktong paglabas ni tatay sa bukana ng yungib, dumating naman si Lolo Simbaro. Napakunot ang aking noo sa bigla niyang pagpasok sa kuweba. Teka, hindi po ba kayo napansin ni tatay? Tsaka bakit ngayon lang po kayo nagpakita, Lolo Simbaro? Pasensya ka na. Meron lang akong ibang inasikaso. Tama po kayo, nung nakaraang araw na nakausap ko po kayo. Pinagbintangan po nila si tatay sa pagpatay sa aming amo po dun sa tabasan. Dahil may gustong magligaw sa inyo. Gusto niyang ibang tao ang pagbintangan para hindi siya paghinalaan. Kung ganun, ito po talagang plano ng aswang. Tsaka, nakaharap ko na po pala ang pinuno ng mga aswang. Kakaiba po ang bilis at lakas niya. Aswang na malanhig ang tawag sa kanya. Ngunit mas kakaiba siya at mabangis. Dahil punong-puno ng galit ang kanyang puso. Malakas ang kutob kong nakakasama niyo na siya para magbantay sa sunod niyang bibiktimahin. Teka, sandali lang po. Ano po bang klaseng nilalang ang amalanig, Lolo Simbaro? Ang aswang na amalanig ay ang mga aswang na muling nabuhay. Kakaiba sila dahil mas malakas sila kumpara sa ibang mga aswang. Tanging ang itak lamang nagawa sa mutya ng makamandag na gagamba ang makakatalo sa kanila sa lugar na ito. Pero, wala naman pong nagawang sandata nung inatake ko ang aswang kagabi. Nagkakamali ka. Hindi natitiis ng amalanig ang sakit mula sa talim ng itak mo. Hindi niya mapapagaling ang sugat niya at araw-araw siyang lalagnatin. Hindi mo pa yan napag-aaralan, ngunit malaki ang magagawa ng itak mo laban sa kanila. Alam mo bang ang ordinaryong itak, kapag isinaksak mo sa mga amalanig, ay hindi sila makakaramdam ng sakit. Pero kapag sinaksak mo sila gamit ang itak na yan, mamimilipit siya sa labis na sakit. Kung ganun po, alam na ng pinuno na nasa akin ang itak, tsaka biglang bumakas po ang takot mula po sa mukha ng pinuno ng aswang na mabanggit ko po ang pangalan niyo sa kanya. Hanggang ngayon po, hindi ko pa po alam kung sino po ba talaga kayo, Lolo Simbaro. Makikilala mo rin ako sa takdang panahon, Kaloy. Ang mahalaga, alam kong ligtas ka na. Magpagamot ka muna at magpalakas. Hala, sige, kailangan ko nang umalis. May nakalimutan lang akong puntahan. Sige po, Lolo Simbaro. Mag-iingat po kayo. Agad na tumayo ang matanda sa pagkakaupo niya sa tabi ng aking higaan. Saktong paglabas ng matanda, ang paglitaw naman ni tatay sa bukana ng kuweba. Napakunot ang aking noo dahil sa pagtataka. Nang mabilis na lumapit sa akin si tatay at hinaplos niya ang aking noo. Tay, bakit po? Wala ka naman lagnat. Sino ba kausap mo dito kanina? Hindi niyo po ba napansing lumabas si Lolo Simbaro? Katatapos lang po namin mag-usap, Tay. Kanina pa ako nakatayo sa likod ng pader ng kuweba at kitang-kita ko na may kinakausap ka. Pero anak, wala akong nakikitang ibang tao na kausap mo dito. Nag-aalala ko. Ganyan din ang nangyari sa nanay mo bago siya nagpakamatay. Naluluwang napabalikwas ako ng tayo. Nagtataka ako sa sinasabi ni tatay. Tay, ano po bang pinagsasasabi niyo? Kausap ko nga po si Lolo Simbaro. Sa katunayan po, siya po nagbigay sa akin ng itak. Isang sandata po na gawa raw sa mutya ng makamandag na gagamba. Anak,
Alam ko marami na akong pagkukulang sa inyo. Nakikiusap ako, labanan mo ang sakit mo, anak. Ayokong pati ikaw ay mawala din sa akin. Gagamutin kita, anak. Tatanggalin ko ang hawa ng aswang sa katawan mo. Kung hindi sapat ang mga gamot na ipinaiinom ko sa'yo, hahanap pa ako ng iba. Tay, pwede po ba? Huminahon po muna kayo. Pakinggan niyo po ako. May kausap po ako matanda at binibigyan niya po ako ng babala. Kayo po yata ang may problema eh. Kayo po yata ang may sakit eh. Sigurado rin ako sa nakita ko kanina. Wala kang kausap na matanda, anak. Kung wala po akong kausap, sino po matandang lalaking yon? Mahaba po ang kanyang buhok, mabait po siya. At ang pangalan po niya ay Lolo Simbaro. Natigilan ako sa aking pagsasalita nang maalala kong wala kong ibang alam tungkol sa matandang nakakausap ko. Nanghihina akong napaupo sa higaan at napatingin sa aking ama. Kung ganun po, ako lang po nakakakita sa kanya. Paano po nangyari yun, Tay? Nababaliw na rin po ba ako? Hindi, anak. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa'yo. Kung kailan mo siya unang nakita, doon nagsimula ang lahat. Sa palayan po. Nung binugbog po ako ni Tirso, doon ko po siya unang nakita. Kung ganun, maaaring siyang madalas na nakikita ng mga biktima bago sila namamatay o nagpapakamatay. Hindi tayo sigurado kung mabuti siya o masamang nilalang. Ngunit, batay sa paraan ng pagkikwento mo sa akin, isa lang ang malinaw. Hindi siya ordinaryong tao, anak. Isa siyang mahiwagang ermitanyo. Ano po? Mahiwagang ermitanyo? Oo. Mahiwagang ermitanyo ang tawag sa matatandang bihirang magpakita sa tao. Kabilang sila sa elemento ng kababalaghan. At sa kanyang paglabas at pagpapakita sa iyo, isa yung senyales ng napipintong pagsalakay ng mga aswang. Tama po kayo, Tay. Sinabi rin niya po sa akin yan at nabanggit niya po ang tungkol sa mga aswang na amalanig. Kung ganun, nag-aalala ako sa kaligtasan ng mga tao. Mas lalakas ang hinala nila na ako ang pumapatay sa mga biktima. Tapos na akong gumawa ng mga sangkap para sa sakit ng mga tao. Kailangan lang maibalik ang tiwala nila sa akin para maagapan ang kanilang sakit. Ako naman po, kailangan ko po makausap si Tirso. Natitiyak ko po, nagagawa na naman po siya ng masamang kwento tungkol sa inyo. Iniwan niya po ako pagkatapos ko po siyang iligtas. Normal lang, anak, na matakot siya. Kakaibaan nila lang na nakita niya. Isa lang ang inaalala ko. Ang sabihin niya na ako ang aswang. Hindi po malabong yun nga ang isipin po ni Tirso, Tay. Kailangan ko po siyang makausap. Kailangan niya ring magamot kagad dahil nakagat po siya ng aswang. Kung ganun, kailangan mo siyang mahanap kagad. Pagkatapos namin mag-usap ni Tatay, 2 araw akong nagpagaling ng aking sugat at napatunayan kong mahusay ngang manggamot si Tatay. Pagsapit ng gabi, sinimulan ko na ang paghahanap kay Tirso. Yun lamang ang tamang oras para walang ibang taong makakita sa akin. Ngunit pagsapit ko sa gitna ng kakawyan, nadatnan ko si Lolo Simbaro. Kausap niya si Tirso. Nagtago ako sa likod ng puno, kaya kitang-kita ko ang pagbabago sa itsura ni Tirso. Para na siyang nawawala sa kanyang sarili. Maitim ang paligid ng kanyang mga mata. Tumutulo ang malapot niyang laway habang humihingal. Kung ako lang ang nakakakita kay Lolo Simbaro, bakit nakikita at nakakausap niya si Tirso? Tsaka, ang kanyang anyo, kagaya ni nanay bago siya nagpakamatay. Mula sa aking kinaroroonan, dinig na dinig ko naman ang sinabi ni Lolo Simbaro kay Tirso. Si Ronnie ang makakatulong sa'yo. May hawa ka na ng aswang nang hindi mo namamalayan. Sinungaling ka. Sino ka bang matanda ka, ha? Hindi na mahalaga kung sino ko. Ang mahalaga ay gumaling ka. Kahit na anong sabihin mo, hindi ako maniniwala sa'yo. Wala akong hawa ng aswang at kahit kailan, hindi ako magpapagamot sa aswang na yon. Magsama kayo ni Mang Ronnie.
Mabilis na tumakbo papalayo si Tirso at nag-aalala na napasigaw na lamang ang matanda para tawagin ang pangalan nito. Kaya naman, nagkaroon ako ng pagkakataon para lapitan si Lolo Simbaro. Sa wakas, nakita ko rin kayo. Kaloy, anong ginagawa mo rito? Bala ko po sanang kausapin si Tirso kaya lang narinig ko po kayo eh. Masasagot niyo na po ang tanong ko. Sino po ba talaga kayo? Bakit ako at si Tirso lang po nakakita sa inyo? Nalaman ko, hindi kayo nakikita ni tatay. Pwede po ba wag na po kayo magkunwari? Gusto ko po malaman kung sino po ba talaga kayo. Isa kong mahiwagang ermitanyo na nagbabantay sa baryong ito. Ikaw ang napili kong bagong tagapagligtas ng mga tao laban sa mga lumalakas na puwersa ng kadiliman. At tama ka, ikaw at ang may hawa lang ng aswang ang pinagpapakitaan ko. Isa na roon ang iyong ina na si Rona. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi nababaliw ang mga taong may hawa ng aswang, kundi kinakausap ko sila. Tinutulungan ko sila, pero halos lahat sila ay tumatanggi sa akin. Ang ibig niyo po bang sabihin, may hawa po ng aswang ang nanay ko? Tama ka. At malakas ang kutob kong siya rin ang magiging banta sa buhay mo. Sa oras na tawagin na silang lahat ng pinuno ng Amalanik, gagamitin niya ang iyong ina para patayin ka. Kaya magpakatatag ka. Palagi mong iisipin ang mga ibinilin sa iyo ng iyong ina. Pati po bili ni nanay. Alam niyo rin? Oo, alam ko. Dahil naroon talaga ako ng gabing yon. Kung totoong naroon po kayo sa loob ng silid ni nanay nun, ng gabing bago siya nagpakamatay, bakit hindi niyo po siya pinigilan? Ang pasya ng mga tao ay hindi ko maaaring baguhin, lalo na kung binigyan ko sila ng babala. Yun lang ang saklaw ng aking kakayahan. Patawarin mo ko kung kinakailangan kong magpanggap. Ngunit alam ko na matutulungan mo ko. Pigilan mo ang paghukom ng aswang. Iligtas mo ang mga tao. Iligtas mo silang lahat, Kaloy. Paano ko po sila maililigtas, Lolo Simbaro? Ano po ang gagawin ko? Manmanan mo ang nagpapanggap na albularyo. Siya lang ang sagot sa mga katanungan mo. Teka, ano pong ibig niyo sabihin? Kung iisipin, siya lang ang albularyo ng mga panahon na kumalat ang hawa ng aswang. Lahat ng mga ginamot niya nagbago ang kilos. Hindi nagtagal. Nawala sa kanilang sarili. At si Tirso, sa kanya rin nagpagamot. Napansin mo ba ang itsura niya kanina? Nasa panganib na siya. Ang sinasabi niyo po ba ay si Mang Digong? Pero paano po? Bulag po siya. Paano kung nagpapanggap siyang bulag? Maraming posibleng dahilan. O di kaya naman, ang kuba niyang kasama. Magaling magkunwari ang nilalang ng dilim. Kaya gusto kong magmanman ka. Magkunwari ka rin kung kinakailangan. Pero, paano po si tatay? Tsak po na magtataka siya. May iba siyang tungkulin at meron siyang nilulutas na problema. Iisa lamang ang layunin ninyong mag-ama. Ang magkaisa laban sa mga aswang. Sige po, Lolo Simbaro. Magkukunwari po ako may hawa ng aswang at gagamitin ko pong dahilan ay ang sugat ko mismo sa akin tiyan. Kapag nakainom ka ng likido na pinaiinom ni Digong, magpagamot ka sa iyong ama kagad para makontra ang pagkalat ng hawa ng aswang sa katawan mo. Malakas ang kutob kong yun ang ginagamit niya. Dalawang babantayan mo, ang kuba at ang bulag na albularyo. Sige po, ako pong bahala. May sarili na po akong plano. Tsaka, madali ko lang pong malalaman kung si Mandigong po ang aswang. Dahil naalala ko na nasugatan ko po siya sa braso nung una po kami magkaharap. Naiintindihan ko kung anong binabalak mong gawin. Hala, sige na. Umuwi ka na sa bahay niyo. Alam kong magtatagumpay ka. Mag-iingat kang mabuti, Kaloy.
Iniwan kong matanda sa gitna ng kagubatan at naglakad ako sa masukal na daan. Tanging ang liwanag lang ng buwan ang nagsilbi kong tanglaw sa daan. Pagkalipas ng ilang oras na paglalakad, narating ko ang kinaroroonan ng aming bahay. Masukal ang paligid at nagkalat ang mga bato sa lupa. Ilang araw din akong hindi nanatili sa aming tahanan. Nang matiyak kong walang ibang tao na makakakita sa akin, maingat akong pumasok sa loob ng aking silid at nagpahinga ako. Dala ng labis kong pagod, agad akong nakatulog. Kinabukasan, nagising ako sa pagbukas ng pinto. Nakita ko si tatay. Bumalik na rin siya sa bahay namin. Dala niya ang mga ginawa niyang gamot at ipinagtapat ko sa kanya ang mga pinag-usapan naming dalawa ni Lolo Simbaro. Sigurado ka bang kakampi si Lolo Simbaro, anak? Opo, tay. Kailangan natin magtiwala po sa kanya. Basta, ianda niyo po ang gamot para sa akin. Hindi ko sinabi sa aking ama ang tungkol sa totoong nangyari sa aking ina dahil ayoko nang dagdagan pa ang paghihirap ng kalooban niya. Pagkatapos ay nagpaalam na ako sa aking ama para simulan ang plano. Pagdating ko sa gilid ng kakahuyan, nagtago ako sa likod ng isang puno habang tanaw ang balkonahe ni Mandigong. Nakita ko na nakaupo siya sa isang bangko. Tahimik ko siyang pinagmamasdan habang nanggagamot sa mga taong may sakit. Katatapos niya lang painumin ng gamot ang kanyang mga pasyente. Talaga kayang si Mandigong ang pinuno ng mga aswang na amalanig? Parang ang hirap talagang paniwalaan nun. Parang imposible dahil sa kalagayan niya. Isa siyang bulag. Nakita ko na kinakapa ng kamay ni Mandigong ang bote ng langis. Pagkatapos ay ipinupulos niya yon sa sugat ng pasyente niya. Maya-maya pa, napako ang aking atensyon kay Balong. Tahimik siyang nakaupo sa tabi ni Mandigong. Siya ang tagatimpla ng sangkap sa gamot. Pwede rin namang siyang aswang. Bahala na. Kailangan ko na itong gawin. Kailangan ko ng kumilos. Paika-ika akong naglakad at lumapit kay Mandigong. Nagkagulo ang mga tao at iniwasan nila ako hanggang sa tuluyan na silang umalis. Agad akong nakilala ni Mandigong. Kaloy! Aba, Kaloy! Ikaw ba yan, ha? Opo, ako nga po ito, Mandigong. Tulungan niyo po ako. Hindi ko na po kaya ang sakit ng sugat ko. Kahit magaling na po sa labas, kumikirot pa rin po ang loob ng aking sugat. At natatakam na po ako sa ilaw na karne. Kung minsan naman po, Mandigong, aray, para bang may nakikita akong kakaiba sa paligid ko. Abay, Diyos ko po. May sumasanib sa'yo na masamang nilalang. O di naman kaya, may hawa ka ng aswang. Halika rito. Lumapit ka sa akin, iyo. Teka, bakit ngayon ka lang kasi nagpagamot sa akin? Matagal kang nawala, ah. Alam niyo naman po, di ba, kung bakit? Alam niyo po na may aswang po sa lugar natin. Kaya, hindi po talaga si tatay ang pumatay kay Mampoldo. Alam ko, hindi ako naniniwala sa mga kumakalat na kwento-kwento tungkol kay Rode. Kilala ko kayo. Kilala kita, Kaloy. Mabuti kang bata. Naikwento na rin sa akin ni Balong ang ginawa sa'yo ng grupo ni Tirso. Pasensya ka na kung pati ikaw ay nadamay. Hala, sige na, lumapit ka na sa akin. Halika rito para mahawakan ko ang sugat mo. Saan mo ba nakuha ang sugat na ito? Mandigong, inatake po kasi ako ng aswang. Nako, kung ganon, tama ako. May hawa ka na nga ng aswang. Hala, bakit naman pinatagal mo pa? Hindi ka pa lumapit sa akin para magpagamot. Hinintay mo pa lumala ang sugat mo. Pasensya na po kayo, Mandigong. Nag-aalala ako sa gagawin sa akin ng mga tao eh. Natatakot po ako baka saktan po nila ako.
Akala ko ba'y maggagamot ang tatay mo? Bakit hindi ka nagpagamot sa kanya? Mangyaring hanggang ngayon po kasi hindi pa rin po kami nagkikita ni tatay. Nag-aalala na nga po ako sa kanya. Isa pa, ubos na rin po ang naipon ko sa kakahanap sa kanya. Magmula po ng paratangan si tatay na mamamatay tao, wala na rin pong nagpapatrabaho sa akin. Hindi ko na po talaga alam ang gagawin ko. Tulungan niyo po ako, Mandigong. Sige na, huwag ka mag-alala. Gagamutin kita. Bilang tulong ko na lang sa inyo. Balong, igawa mo nga ng gamot si Kaloy. Kailangan niya ng gamot para mapigilan ang hawa ng aswang sa kanya. Matagal bago sumunod sa utos ni Mang Digong si Balong. Nakatitig lang siya sa akin habang seryoso ang muka. At napansin ko na may sugat siya sa braso. Galing yun sa talim ng isang itak. Bigla kong kinabahan. Ngunit mananabas rin si Balong, kaya maaaring nasugatan rin siya sa itak na ginagamit niya. Pansin ko rin ang panginginig ng kamay ni Balong. Ano na, Balong? Bakit sobrang tagal mo naman dyan? Kailangan na ni Kaloy ng gamot. Magmadali ka! Dahil sa pagmamadali, nabuhusan ni Balong ng gamot ang suot na mahabang manggas ni Mang Digong. Ano ba naman yan, Balong? Ano bang ginawa mo? Hindi ka nag-iingat. Sinayang mo ang gamot. Pambihira ka naman, oo. Alam mo, limitado lang ang supply natin ito. Nanlaki ang aking mga mata nang sa pagtaas ni Mang Digong ng manggas niya ay nakita ko ang sugat niya sa braso. Nagnanaknak yun, hindi humihilom at maitim na rin ang paligid ng sugat. Mang Digong, may sugat po kayo ah. Ano po nangyari dyan? Ito ba? Wala ito. Kasalanan kasi ito ni Balong. Biruin mo, pinagtulungan siyang bugbugin ni Tirso at ng mga kasama niya dito sa bahay ko. Aba, ay gumanti ng taga itong si Balong. Nakailag si Tirso. Ayun, ako ang tinamaan sa braso. Muntik pa nila ako mapatay dahil lang sa mga kalokohan nila. Kaya naman, pinagbayad ko si Tirso ng danyos perwisyo. Napasulyap ako kay Balong ng mga sandaling yon na nakatungo lamang habang gumagawa ng gamot. Pero Mandigong, parang hindi po yata gumagaling ang sugat nyo. Parang mas lalo po yata lumalala. Parang may infeksyon. Ay nako, hindi ko alam kung bakit ba hindi gumagaling ang sugat ko. Teka, uminom ka na nga ng gamot mo. At bukas bumalik ka rito para sa pagtatawas. Proteksyon yon, laban sa mga nilalang na nanggugulo sa'yo. Agad kong ininom ang gamot. Kahit para nang sasabog ang dibdib ko sa labis na pag-aalala, kailangan ko pa rin ipagpatuloy ang pagpapanggap ko. Sige po, Mandigong. Salamat po. Kailangan ko na pong umalis. O sige, Kaloy. Mag-iingat ka. Bigla kong nahilo nang ako ay tumayo. Ngunit hindi ako nagpahalata na nakakaramdam ako ng ganung pakiramdam. Mabilis akong tumakbo. Ginamit ko ang natitira kong lakas para makarating sa bahay. Pagdating ko, nakaabang na si tatay. Nadatnan ko si Tirso. Tapos na siyang gamutin ni tatay habang walang malay na nakahiga sa bangko. Anak, nandiyan ka na pala. Ayos ka lang ba ha? Opo, tay. Ayos lang po. Gumana po ang plano. Nakainom na po ako ng gamot. Kayo na po ang bahala sa akin, tay. Sige anak. Gumana ang gamot ko kay Tirso. Magaling na siya. Siya mismo lumapit sa akin para gamutin siya. Teka, ano bang natuklasan mo? Tay, nakumpirma ko po si Mandigong. Siya nga po ang aswang, tay. Natigilan ako sa aking pagsasalita nang bigla kong naramdaman ang pag-iinit ng aking katawan. Gumapang na ang hawa ng aswang. Bumagsak ako sa sahig habang tumutulo ang malapot kong laway. Mabilis naman akong ginamot
ni tatay. Diyos ko, may kasamang laso ng likidong ipinainom sa'yo ng hayop na matandang yun. Tuluyan na ngang nawalan ako ng malay at ipinaubaya ko sa aking ama at sa Diyos ang aking kaligtasan sa araw na yon. Nagising ako, kalat na ang dilim sa paligid ng bahay namin at katabi ko sina Tirso, tatay at lolo Simbaro. Lahat sila ay nakaabang sa aking pagising. Anak, buti na lang at gising ka na. Ano? Kumusta na ang pakiramdam mo, anak? Tay, salamat. Ayos na po ako. Magaan na po ang pakiramdam ko. Diyos ko, mabuti naman kung ganun. Simulan na natin ngayong gabi ang plano. Ang pagmamatsyag sa hayop na yun. Humanda siya. Pagbabayarin ko siya sa ginawa niya sa iyong ina. Tay, ano pong ibig niyo sabihin? Alam niyo na po ang totoo? Oo, anak. Mula sa simula, alam ko na may hawa ng aswang ang iyong ina. Kaya ako bumalik sa pagiging albularyo. Kung natatandaan mo, nang umagang umuwi ako at hindi ako nakauwi ng gabi, marami akong sugat sa katawan, hindi ba? Oo nga po. Natatandaan ko po yun. Inatake ako ng nanay mo. Doon ko nalaman na may hawa siya ng aswang. Hindi ko magawang ipagtapat sa iyo dahil maging ang sarili ko ay sinisisi ko sa mga nangyari sa kanya. Kaya po ba nagpakamatay si nanay, tay? Dahil alam na rin po niya na may hawa po siya ng aswang at maaaring hindi na siya gumaling. Oo, anak. At sa kagustuhan niyang wakasan na ang kanyang paghihirap at wala pang ibang madamay, mas pinili niyang magpakamatay na lamang. Para akong nauupos na kandila nang marinig ko ang mga revelasyong yun ni tatay. Nagunahan na maglandas ang mga luha ko sa aking mga mata at napahagulgul na lamang ako ng iyak. Maya-maya pa ay nagsalita si Tirso. Kaloy, patawarin mo ako ah. Patawarin mo ako sa lahat ng mga kasalanan ko sa'yo. Hindi ko alam na ang bigat-bigat na pala ng pinagdadaanan ng pamilya nyo. Tapos dinagdagan ko pa. Patawad talaga. Wala kang kasalanan, Tirso. Ang malaga, alam mo nang hindi kami masama at hindi aswang si tatay. Oo, Kaloy. At nahihiya talaga ako sa mga nangyari, sa lahat ng mga nagawa ko. Handa akong tumulong sa inyo. Alam ko na rin ang plano ninyo. Ginamit kang dahilan ni Mandigong. Sinabi niyang tinagaan ni Balong at nakailag ka. Kaya raw siya nasugatan sa braso. Ngunit alam ko na hindi ordinaryong itak ang nakasugat sa kanya. Kaya nakumpirma ko, siya talaga ang pinuno ng aswang na umatake sa isa gubat. Natatandaan mo na minsan mo siyang pinagsalitaan ng masama, di ba? Kaya ba sinaktan niya ako dahil gumaganti siya? Isa pa, wala akong alam sa sinasabi niya. Alam ko. Kaya nga lumakas ang kutob kong siya ang gumagawa ng aswang. Maya-maya pa, si Lolo Simbaro naman ang nagsalita. Sa pagkakataong yun, ako na lamang ang nakakakita sa mahiwagang ermitanyo dahil wala nang hawa ng aswang si Tirso. Sige na, kumilos na kayo dahil malakas ang kutob kong kaya nilagyan ng laso ng gamot mo dahil nakahalata na siya na nabisto mo na siya sa kanyang pagkukunwari. Pagkatapos naming magplano, ay agad kaming nagtungo sa bahay ni Mang Digong. Ngunit nakita namin siyang naglalakad na mag-isa. Nagkatinginan pa kaming tatlo. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon, Tirso? Nagpapanggap lang siyang bulag. Oo, naniniwala na ako. Kitang-kita ko kanyang ginagawa. Pero anong dahilan? Bakit niya ito ginagawa? Saka na natin alamin kung bakit. Kailangan natin siya sundan. Ay, ihanda niyo po ang mga gamot para sa biktima ng hawa ng aswang. Oo, anak, ihanda ko na.
Agad kaming sumunod kay Mang Digong. Nagtataka kami na ang daan na tinatahak niya ay papunta sa sementeryo. Maingat kaming nagtago sa likod ng mga puno. At mula sa aming pinagtataguan, nakikita namin ang ginagawa at sinasabi ni Mang Digong. Mga alagad ko, dumating na ang pinakahihintay ninyong lahat. Ang muling bumalik sa mundo ng mga tao. Hala, sige! Magsibangon kayo! Magsikilos kayo! Ubusin niyo na ang lahat ng mga tao sa baryong ito para tayo na ang maghari sa buong lugar na ito! Mula sa aming kinatatayuan, kitang-kita naming tatlo ang paglabas ng mga kamay ng mga bangkay mula sa ilalim ng lupa. Naaagnas ang katawan ng mga nilalang na bumangon mula sa hukay. Wala kaming ibang narinig ng mga oras na yon, kundi ang pag-angil na masakit sa tenga. Diyos ko! Mang Ronnie! Kaloy! Anong klaseng nilalang ang mga yan? Patay na muling nabuhay! At isang tao na kayang bumuhay ng patay! Diyos ko po! Anong mga yan? Huminahon ka lang, Tirso. Aswang sila. Silang lahat ay nagkaroon ng hawa ng aswang na biglang namatay at muling nabuhay. Sige! Bumangon kayo! Ipaghiganti nyo ang kapihan ko! Patayin silang lahat! Isang nilalang na may mga uod sa katawan ang agad na tumakbo papunta sa direksyon ng baryo. Kaya naman, agad akong tumakbo para humarang sa aswang na yon. Tinagpas ko ng itak ang kanyang leeg. Ganon din ang ginawa ko sa lahat ng mga lumalabas sa sementeryo. Habang sila Tatay naman at Tirso ay iginapos nila ang mga amalanig. Saka ko sila tinaga hanggang sa tuluyang hindi na sila gumalaw. Anak! Mag-iingat ka! Isang tango ang itinugon ko sa aking ama habang patuloy ang pagbabantay ko sa pintuan ng sementeryo. Wala akong pinalampas na kahit na ano ni isa sa kanila. Sa biglang pagsugod sa akin ng aswang, tinamaan ako ng kalmot sa aking dibdib. Napaluhod ako sa lupa habang si Tirso naman ay panay ang paggamit ng lubid para maigapos ang mga amalanig. Biglang lumitaw ang malakas na liwanag sa aking mga mata, kasabay ng pagdagsa ng mga aswang papalapit sa aking kinaroroonan. Itinarak ko ang itak sa lupa. Sumabog ang liwanag at nalusaw ang mga aswang. Kaya naman, napansin na ako ni Mang Digong. Anak ng putya! Paano nga? Ang akala ko! Akala mo ano? Akala mo nalason ako sa gamot na ginawa mo? Pwes nagkakamali ka. Hindi mo ako basta-bastang mapapatay, hayop ka! Huwag kang makialam dito! Makikialam ako. Dahil gusto ko. Dahil justisya ni nanay ang sisingilin ko sa'yo. Kaya humanda ka. Magtutuos tayo ngayon! Malagagamba akong gumapang sa lupa, papunta sa kinaroroonan ni Mang Digong. Lumukso ko ng mataas, sabay tarak ng itak sa kanyang balikat. Ngunit tinabig niya lang ang kamay ko, kaya bumagsak ako sa lupa. Bumangon ako at mas hinigpitan ko ang pagkakakapit sa aking hawak na itak. Lumitaw ang malaapoy na liwanag mula sa talim nun at malakas kong itinagayon sa aking kalaban na pinuno ng mga amalanig. Pero nasalag niya yon gamit ang kanyang kamay. Ngumisi siya at sa mismong harapan ko, nagbago ang kanyang anyo. Naging isang aswang na amalanig, sabay suntok sa aking tiyan. Bumagsak ako ng pasadsad sa lupa. Kung alam ko lang na ikaw ang magiging sagabal sa mga plano ko, hindi na sana si Rona ang hinawaan ko ng pagiging aswang, kundi ikaw na mismo. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Huli na para sa'yo, halimaw ka! Dahil hindi ka sasagtuin ng sandata ako!
Sandata mong walang silbi! Ikaw ang walang silbi, demonyo ka! Bakit mo ba ito ginagawa? Bakit mo pinarurusahan ang mga tao? Idinamay mo pa ang aking ina na wala namang ginagawang masama sa'yo! Tinatanong mo kung bakit, ha? Ang nanay mo ang dahilan kung bakit ako nabulag. Inakusahan niya ako ng paninilip kahit hindi naman. Kaya kinuyog ako ng mga tao. Binulag nila ako bilang parusa. Hindi! Hindi yan totoo! Sinungaling ka! Yun ang katotohanan. Sinira ng nanay mo ang buhay ko. Bata pa lang siya noon, naggawin niya yun sa akin. At habang buhay yun nakatatak sa aking isip. Kaya isinanla ko ang aking kaluluwa sa hari na kadiliman. Kapalit ng aking paningin at pagtanggap ko sa pagiging aswang. Isa lang ang hiningi kapalit ng hari na kadiliman. Ang gumawa ako ng maraming aswang at magasik ng lagim sa buong sanlibutan. Wag na wag mong gagawin sa amin to! Magbago ka! Patawarin mo na ang mga tao nagkasala sa'yo! At ako na ang humihingi ng tawad para kay nanay! Hindi! Huli na! Huli na para magsisi! Alagad ko na ang nanay mo! Pagsisisihan niya at pagbabayaran niya ang ginawa niya sa akin! Dahil siya mismo ang gagamitin ko para patayin ang sarili niyang anak! Wag! Wag mong gawin ito! Ngunit huli na, nakita ko na merong bumangon na isang bangkay mula sa ilalim ng lupa. Lumitaw ang aking ina para akong mababaliw sa nakikita kong anyo ni nanay. Sige, Rhoda. Salubungin mo ang anak mo. Patayin mo siya. Ngayon naman, ikaw na bata ka. Salubungin mo ang nanay mo. Maglaban kayo. Dakilang tagapagligtas na inutil. Nay! Nay, wag po! Wag niyo po itong gawin! Anak niyo po ako! Anak! Hindi na siya si Rona! Hindi na siya nanay mo! Ginagamit lang ni Digong ang katawan ng nanay mo, anak! Nanginginig ang aking kamay habang hawak-hawak ang aking makapangyarihang itak. Pumatak ang aking mga luha sa aking mga mata. Paano ko ba sasaktan at lalabanan ang aking ina? Tay! Ano pong gagawin ko? Patayin mo siya, anak! Palagi mong alalahanin ang sinabi sa iyo ng iyong ina. Gawin mo ang tama at kabutihan para sa lahat. Pero tay, hindi ko po kaya. Bigla kong sinunggaban ng umaangil kong ina. Pilit niyang inaabot ang aking leeg. Hindi ko siya magawang saktan. Magpakasaya kayo habang ako naman sasalakayin ang mga tao. Biglang tumakbo ng mabilis si Mang Digong papunta sa baryo, sa bahay ng mga tao. Anak, bilisan mo! Patayin mo na siya! Kaloy, makinig ka! Maraming mapapahamak kung di mo lalabanan ng nanay mo. Maiintindihan niya ang gagawin mo. Hindi niya gusto yung maging halimaw siya. Bilisan mo na! Gawin mo na kung ano ang tama! Dahil sa sinabing yun ni Tirso, pikit mata kong tinaga ang leeg ni nanay, nawala ang pag-angil, at sa pagmulat ng aking mga mata, nakita kong hindi na gumagalaw ang kanyang katawan. Maingat na kinuha ni tatay ang katawan ni nanay at ibinalik niya yon sa ilalim ng lupa. Sige na, anak! Iligtas mo ang buong baryo! Ako nang bahala rito! Magmadali ka! Kaloy, sasamahan kita! Mabilis kaming tumakbo papunta sa bahay ng mga tao. At nadatnan namin ni Tirso na nagkakagulo na nga ang mga kababaryo namin dahil sa pagsalakay ng mga aswang. Humiwalay sa akin si Tirso. Dala niya ang maraming lubid. Hihingi raw siya ng tulong sa ibang mga lalaki para igapos ang mga aswang. Sumugod naman ako kay Mang Digong.
Sige lang, ubusin silang lahat. Wala kayong ititirang buhay. Mang Digong! Tayo ang maglaban! Wala ka ng pag-asa. Mamamatay ka na sa aking mga kamay ngayong gabi! Agad ko siyang inatake ng isang taga. Naiwasan niya yon at gumanti siya sa akin ng suntok at kalmot na tumama naman sa aking katawan. Malakas siya at ilang beses niya akong naibalibag sa lupa. Muntik kong mabitiwan ang aking itak. Bigla ko namang narinig ang boses ni Lolo Simbaro mula sa aking likuran. Nasa bukong-bukong niya ang kahinaan niya, Kaloy. Sige na, kumilos ka na at patamaan yon. Bigla kong naramdaman ang malakas na enerhiya na gumapang sa aking mga braso. Sumugod ako sa kinaroroonan ni Mandigong at inatake ko siya ng taga. Tumama yon sa kanyang balikat. Sinundan ko ng isa pang taga sa kanyang kilikili. Sa huling pag-asinta ko ng taga, tinamaan siya sa bukong-bukong ng kanyang paa. Natumba siya at tuluyan ng bumagsak sa lupa. Hayop kang demonyo ka! Ngayon mo sa akin sabihin na walang kwenta at walang silbi ang aking sandata! Tumayo ako sa kanyang paanan at itinutok ko ang tanim sa kanyang tiyan. Para sa mga taong nabiktima mo at idinamay mo sa iyong kasamaan, ito ang kaparusahang nararapat sa iyo! Kasabay ng pagtarak ko ng talim sa kanyang tiyan, ang pagkalat ng liwanag mula sa itak na ako lamang ang nakakakita. Dumagsa ang maraming tao na humihingi sa amin ng tulong. Iginapos nila ni Tirso ang mga natitirang amalanig. Saka ko inatake ng taga ang mga ito. Sabay-sabay silang bumagsak sa lupa at muling bumalik sa dating anyo bilang isang bangkay. Ang iba naman na nakapasok na sa loob ng bahay ng mga kababaryo ko ay isa-isa ko ring iniligtas. Maging ang mga buntis, lahat sila ay pinutrektahan ko. Habang sina Tatay at Tirso naman, ginamot nila ang sugatan, pati na ang may hawa ng aswang. Natapos na ang labanan at nagkalat ang katawan ng mga bangkay sa lupa. Hanggang sa lumapit sa akin si Lolo Simbaro, ang mahiwagang ermitanyo. Hindi kasing lakas ng pinuno ng mga aswang ang itak na napunta sa'yo. Ngunit dahil sa'yo, nailigtas mo mga tao at natalo mo si Digong. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo, Kaloy. Maraming sa tulong po ninyo, Lolo Simbaro. Ako ang dapat na magpasalamat sa'yo. Maraming salamat, Kaloy. Hanggang dito na lang. Kailangan ko na rin magpaalam. Ingatan mong makapangyarihang itak na yan. At palagi mo lamang yan gagamitin sa tama. Tuluyan ng naglaw ang mahiwagang ermitanyo sa aking paningin. Marami ang nakapagsabi sa akin na ng gabing yun, nakita rin nila si Lolo Simbaro bago ito tuluyang nawala sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Magmula rin noon, hindi ko na siya nakita pa. Samantalang si Balong naman ay sumuko sa mga pulis. Nalaman naming lahat na si Balong ang pumatay kay Mang Poldo sa utos ni Mang Digong. Inako niya ang lahat ng kaguluhan at humingi siya ng tawad sa aming lahat. Ganon din si Tirso kay Balong. Sa kasalukuyan ay tahimik na ang aming baryo. Wala nang panganib na banta ng mga aswang. Bumalik na rin ako sa pagiging mananabas ng damo. Kung minsan naman, kapag nagpapahinga kami ng aking kaibigang si Tirso, hindi namin naiiwasang hindi pag-usapan ang tungkol kay Lolo Simbaro. Kahit lumipas na ang maraming taon, mananatili pa rin siya sa aming puso at isipan. Ang mahiwagang ermitanyo na tumulong sa akin at siyang naging dahilan kung bakit itinuring ako ng mga tao na bayani sa aming lugar. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Lubos na nagpapasalamat, Kaloy.
Ang maling paratang sa kapwa, kadalasan pinagsisimulan ng kaguluhan, isang lagim na magdudulot ng kapahamakan sa mga tao, hanggang sa maging ang kaluluwa ay ipagpapalit na sa hari ng kadiliman para lamang magawa ang minimiting pagiganti sa taong nagkasala. Ilan lamang ito sa dahilan kung bakit hanggang ngayon marami pa rin sa atin ang naliligaw ng landas at hindi alam ang halaga ng salitang pagpapatawad. Sana ay mabuksan ang isipan ng mga taong lumalayo sa paniniwala sa Panginoong Diyos. Sa halip, ilapit natin ang kasalanan ng ibang tao sa ating dakilang lumikha. Huwag tayong papatalo sa tukso ng kadiliman dahil kahit kailan, hindi magtatagumpay ang kasamaan laban sa puwersa ng kabutihan. Palaging may Diyos na tutulong sa atin upang iligtas tayo sa tiyak na kapahamakan.